this morning. Until this afternoon, let's talk about Naomi. So ating itong mensahe sa araw na ito ay ang buhay po ni Naomi. Ruth, chapter 1. Parang sa ho itong expose or anatomy of a mother. Marami po natin ang ilang katotohanan tungkol sa isang ina using the life of Naomi. Ruth chapter 1. It's after the book of Judges. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife, and his two sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons, Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came to the country of Moab and continued there. Itong maalala yung Moab, ito po isa sa mga anak ni Lot sa kanyang dalawang anak. So, punawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorra, pinawalanan niya ng apoy. Ang tanging nakatakas na buhay ay si Lot at ang kanyang dalawang anak na dalaga, no? Ang kanyang misis, naging muntik na sanang kaligtas, pero naging haliging asin, no? And she became a pillar of salt. Sabi ng anghel sa kanila, huwag kayong lilingon. Pero hindi siya nakatiis na dimunin ang kanyang mga iwan, no? Mga material na bagay. So she became a pillar of salt. So noong sila, nagtatago sa kuweba sa kanyang dalawang anak. Pakiwari ng kanyang dalawang anak, ubos na ang lahi ng tao. So ninais nila na muling paramihin ang lahi ng kanilang ama. So to make to cut a long story short, nilasing nila yung kanilang ama. Nung balasing ang kanilang ama, nagkaroon ng relasyon ng kanyang anak sa kanilang ama. At nagkaroon ng bunga si Lot, ang kanyang dalawang anak. At yung anak ng isa ay si Moab, at yung anak ng isa ay si Ammon. And they became ancestors. Sila po yung naging mga ninuno ng mga Moabites. At sila yung naging ninuno ng mga Ammonites. Ito ang dahilan kung paano nagkaroon ng mga Ammonita, nagkaroon ng mga Moabita. So, itong ating inaaral, si Naomi at si Ruth, o si Elimelech, sila po yung ng ibang bayan sa bansa ng Moabita. So, ito yung galing sa angkan. No? Doon sila ng ibang bayan at yung kanilang dalawang anak, si Mahlon at si Chilion, nakapangasawa ng mga Moabites. The name of these two women were Ruth and Orpah. Yan. So, Mahlon and Chilion, naging asawa nila si Orpah at saka si Ruth. So, verse 3, and Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her two sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, the name of the other Ruth. And they dwelled there about 10 years. Tagal-tagal din silang abroad. And Mahlon and Chilion died also both of them, and the woman was left of her two sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people with in giving them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. And Naomi said unto her two daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as ye have dealt with the dead and with me. The Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. And they said unto her, Surely we will return with thee unto thy people. And Naomi said, Turn again, my daughters. Why will ye go with me? Are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? So, ano nangyari? Nung mamatay itong si Elimelech,
namatay din yung kanyang dalawang anak, si Malon and Chilion, at nakasampung taon na siya doon sa Moab. At sabi niya sa kanyang mga hiba, manugang na tawag, manugang sa babae, sabi niya, pinaplano ko na bumalik na sa aming bayan. At kayo naman, dahil patay na ang inyong mga asawa, patay na ang aking mga anak, bumalik na lang kayo sa inyong mga tahanan. So, she kissed them and she bade them goodbye. Kaso lang, nag-iyakan itong dalawa. Sabi nila, kami sasama sa iyo. Ano? Pero sabi ni Naomi, hindi na, bumalik na lang kayo sa inyong bayan. Sabi niya, wala na akong anak. Kasi noon, ang mga kaugalian ng araw, kapag namatay ang asawa at walang naging anak, yung susunod na kapatid, kailangan asawahin yung asawa ng kuya para i-raise yung seed. At kung namatay, yung susunod na anak, kailangan asawahin yung namatayan para magkaroon ng tagapagmana. Kasi nahikat sila na mapanatili yung mga lupa sa kanilang tribo, sa kanilang lahi. Pero, sabi ni Naomi, matanda na ako. Ipagpalagay natin na makakapag-asawa uli ako, wala na naman akong panganak. Kung makapag-asawa ako, ngayon ding araw na ito. At magkaanak, ngayon ding araw na ito. Maantay niyo ba sila para lumaki? At maging asawa ninyo, sabi niya. Ayaw ko nung sabi niya, masasaktan ako ng gano'n. Hindi pa, uwi na kayo, asawa pa lang kayo ulit. Asawa ko ulit. Kaya na akong balik sa isa. Sabi niya, verse 12, turn again, my daughters. Go your way. For I am too old to have an husband. If I should say I am hope, if I should have an husband also tonight, and should also bear sons, would ye tarry for them till they were grown? Would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sakes that the hand of the Lord is gone out against me. Kung maalala niyo yung Panginoon, tinest ng mga Pharisees, di ba? Sabi nila, Master, mga Sadducees, sabi nila, Master, kasi mga Sadducees, hindi naniniwala sa afterlife. Sabi nila, Master o Rabbi, di ba pag namatay ang asawa ng isang tao, kailangan aasawahin din siya ng kanyang kapatid? Sabi ng Panginoon, tama. Pero paano kung namatay yung kapatid niya? At namatay din yung nag-asawa. Tapos, ang nangyari, inasawa ulit yung pangatlo, napatay din. Hanggang sa umabot ng 7, namatay lahat yung lalaki, yung babae, buhay. Sa kabilang buhay, sino kaya ang asawa niya? So, parang kinukutya nila ang Panginoon kasi mga Sadducees, hindi nga naniniwala sa afterlife. So, sa kanila ng Panginoon, nagkakamali kayo sa video pagkaalam ng kasulatan. Sabi niya sa langit, wala ng mga mag-asawa. Sa langit, parang na lamang tayo mga anghel, parang mga magkakapatid. Yan ang sagot ng Panginoon. So, ito rin po yung nakabanggit dito na kailangan i-raise yung seed, kailangan nakawain, no? Kung susunod na anak. Kasi lang sabihin daw, patanda na ako. Kung kayo nung pagkakasawa at pagkakanak, hindi niya na maantay yan. Ayaw mong antayin niya. Uli na kayo, mag-asawa ulit kayo, sabi ni Naomi sa kanyang mga magluga. No? Verse 14. And they lifted up their voice and wept again, and Orpah is her mother-in-law, but Ruth clave after her. So between the two manugas, si Orpah bumalik kaya si Ruth, talaga hindi niya iniwan ang kanyang hindi niya iniwan. At ito na po yung famous na words na lumabas kay Ruth, sa natin kinuha yung expression until death to us part. Verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. So they went until they came to Bethlehem, and came to pass, when they were come to Bethlehem, that all the city was moved about them. And they said, is this Naomi? She said unto them, O
Call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why then call me Naomi, saying the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me. So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. So, sabi ng mga tao, na pagbalik nila, siguro namumukhaan pa rin nila, ito na ba si Naomi? Parang, biglang tumanda, siguro. Biglang tumanda yung niya. It's only 10 years. What happened to you? At narinig ni Naomi, sabi niya, huwag na ako tawagin Naomi. Because the name Naomi means, the sweet one or the pleasant one. Sabi ni Naomi, hindi na ako pleasant at hindi na rin ako sweet. Dahil puro mapait ang aking naging karanasan. The Lord hath dealt very bitterly against me. That is why do not call me Naomi. Don't call me Naomi. Call me Mara. Because the word Mara means bitter. Kung alala niyo, Mara ay nariba. Pero naglalang ko yung mga Israelita, wala silang painom. Minom sila doon sa isang bahagi ng tubig, Sabi nila, mabait, mamamatay tayo. Sabi ng Moses, Lord, what will I do? Pumutol ka ng sanga, ihagis sa tubig. At nung nilagay niya ng sanga, yung tubig, naging matamis. And the name was called, the place was called Mara and Meribah. Kasi mabait yung tubig doon, At doon, nagpagtalo ang mga Israelites. So the name Mara means bitter. And now he said, don't call me Naomi, the pleasant or the sweet one. Call me Mara because the Lord hath dealt very bitterly against me. So ito pong book of Ruth, this is only one of the two books where the main characters are women. Ano po yung isang book ng main character, babae? The book of Esther, And this story took place during the time of the Judges. And the probable author was none other than Prophet Samuel. Kasi po, Samuel, he lived during the time of the Judges, but he also lived until the reign of King David, di ba? He was the one who anointed David para maging pari. Paalala niya, sabi niya kay Jesse, wala ka naman yung mga anak. Sabi ni Jesse, meron pa, kaso lang, hindi naman siya masyadong significant. Ano lang siya, shepherd. Patawag mo rin. So, nung makita ni Samuel, si David, sabi ng Panginoon sa kanya, siya na man after God's own heart. So, Samuel anointed the head of David. Kasi sa closing ng Book of Ruth, nakikita niyo, minirace ko yung lahi ni David, di ba? Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse, and Jesse begat David. So, familiar siya sa naging buhay ni David. So, the most probable one who could have written that was Samuel. So, it took place during the time of the Dark Age. Alam naman po natin na siguro bawat bansa mayroong matatawag na Dark Age sa kanyang panahon. Sa ating bansa siguro matatawag na Dark Age ng ating bansa yung panahon ng mga Kastila. O ng panahon ng Hapon. Yung ating Dark Age. Sa kasaysayan ng mundo, meron din pong tinatawag na Dark Age. From the year 400s up to 1600s, yan po yung Dark Ages. Na mundo po ay nasa ilalim ng pamumuno ng Katolisismo at nangingibabaw ang superstition. Dahil wala ang katotohanan, pinagsusunod ang mga ideya. Pinagpapatay ang mga preachers. Kaya naging madilim ang kasaysayan. Namayani ang kadiliman at ang kasamaan. Yan ang tinatawag na dark period of history. 400s up to 1600s. Nakakawala lang tayo dyan. Yung nabuksan sa Biblia ang mga tao during the time of the Reformers. So sa Israel, meron po silang dark age. Yun po yung panahon na pagkamatay ni Joshua. Pagkamatay ni Joshua, first it was Moses, di ba? Pinuntan siya ni Joshua. Pagkamatay lang ni Joshua, wala na silang naging patinong leaders. No? So it was about 300 years of anarchy. Mababasa niyo sa Book of Judges, everybody did what is right in his own eyes. Walang leader, wala silang constitution, wala silang set of rules para i-govern ang kanilang pamumuhay. Kundi kung anong maganda mong gawin, kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Everybody did what is right in his own eyes. Pero sa madilim na istorya niya, bahagi ng buhay ng Israel, nagaganap naman itong magandang istorya nito, the life of Ruth and the life of Naomi.
So, gaano po importante itong Book of Ruth? Kasi it's an important link doon sa lineage na Messiah. Life of the Messiah. The lineage of the Messiah, which is Christ. Alam po natin na sinusundan yan sa Biblia. Kaya sabi ng Hebrews 10:10, Behold, I come in the volume of the book 10:7. It is written of me. Ano? So ito pong Book of Ruth is an important link para sundan yung linya ng linitaw ng Messiah. At alam po natin na binabantayan niya hindi lamang ng mga Israelita, kahit Satanas binabantayan niya. Kaya lang po nung nagkaroon ng idea si Satan regarding the Messiah, in Genesis chapter 3 and verse 15, that is the first mention of the coming Messiah. At mula nung nabanggit ng Panginoon kay Satanas yan, hindi na po tinatanan ni Satanas yan. Dahil ang sinabi ng Diyos kay Satan, the seed of the woman will bruise your head, but in the process, he will bruise his heel. So hanggang maaari, binabantayan ni Satan na huwag nang lilitaw yung seed of the woman na yan ng Messiah. Kaya yun yung nangyari sa Egypt, mga kapatid, na pinagpapapatay ang mga male babies. Pagkaaralan sa ano yan, sa DBS. Sabi nung Pharaoh sa mga hilot, kapag lalaki ang isisilang, patayin nyo, ako bala sa inyo, ayayamanin ko kayo. So ginagawa ng mga hilot, pag lalaki pinapanganak, binubuhay pa rin nila. That was the time when Moses was born. Ang kapanahon na yan, mahirap ang ipanganak sa lalaki, pinapanganak. Yan po ba ginagawa lamang ng Pharaoh at his own accord? That is satanic. Noong gustong ipapatay ni Haman ang mga kalahi ni Mordecai, palagay ko ninyo, that is only out of Haman's own accord, or that is also satanic, because Satan is out to annihilate the race of the Jews. Dahil doon manggagaling ang Messiah sa lahi ng mga Hudyo. Gusto niyang ipa-wipe out lahat ng mga Hudyo. Mabuti na lamang, naging reyna si Esther. Galing ka sila because of Esther. Kasabi ni Esther, if I perish, I perish. Sabi ni Mordecai, baka nga. Kaya ka naging reyna. Para sa mga pagkakataon kagaya nito. At nung pinapapatay ni Herodes, lahat ng mga infants, dahil hindi na bumalik yung mga wise men. Sabi niya, sige, hanapin niyo kung nasaan ang haring isinilang. At pag nalaman niyo, bumalik kayo sa akin para ako rin makapunta, para sumamba. But he is only out to get the baby, para pakayin, di ba? Pero sabi ng angels, huwag na kayo bumalik kay Herodes, because he will kill the baby. So, anong ginawa ni Herodes? Kung hindi na bumalik ang mga wise men, lahat ng infants from 2 years old, eh, napakarami yan. Hanggang sa kapapanganak wala. Wala 2 years old kapapanganak. Sa buong Bethlehem. I-night out na. Nagpapatay na. Ganon ka-manyak, no? Ganyan ka-manyak itong si Herodes. Wala sa pakundangan. Ganyan ka-kalimus. But do you think Herod was only doing it out of his own accord? No, again, that is satanic because he's aware of the Messiah. So makikita po natin na binabantayan yung pagsilak ng Messiah. Ano? So the Book of Ruth was an important list because it records for us one of the ancestors. So isa sa mga naging ancestor ng Messiah ay si Ruth at saka si Boaz. So itong mag-asawa na yan, Ruth the Moabitess, kung nagpa-convert sa Egypt. Okay? So let's analyze the life of Naomi. Or let's analyze Naomi. Ano po ba mga makikita natin kay Naomi? First of all, masasabi natin na Naomi was a woman of strength. So she was a woman of strength. Siya po isang babaeng malakas. Kasi yung pagiging mayaman ng isang tao, more often, kapatid, kalimitan lahat naging mayaman at sikap yan pagmula sa baba. Do you agree? Would you agree with me? Marami po sa mga naging mayaman, nagsimula ho sila sa baba. If you're aware of the story of Joshatan, di ba? Kung ano dating buhay niya. Mahirap na naman niya dati, di ba? Kaso lang, napaka-hardworking at masinong. Sabi nila, he is the first to come to office and the last to go home. Sinsan, siya pa yung nagtatapon ng basura sa office niya.
Ganun sila ka-workaholic. Si Richard Gordon, dating nagsususign ng ano? Pero napaka-enterprising niya. Nagsususign siya, ipag-aatay ng customer. Gusto niya pagkakitaan ka ulit. So, naglagay siya ng comics. Naglagay niya ng comics. Naglagay siya ng comics sa kanya. Kalimitan po ng mga Chinese na niloloko-loko ng mga Pilipino ng araw, sila na yung mga nagyamanan ngayon. Yung mga dati na nagpipiga-piga lang ng mga bote, bote, garapa, wala pang karton nun. Napot ko yun, pinipiga. Napot ko yun. Sa Bela pa ako, may mga Chinese na nag-ikot. Alala ko po yun, may mga Chinese. Alam ko po yung pangalan ng isa. Kapitbahay namin, Gana, pangalan, Gana. Titingga lang mo yun ng mga bote, garapa. Pero ngayon, sila na ho, yung mga may-ari ng mga establishment ngayon. Tayo na lang ang mga masulungan sa kanila. So, it tells something about the strength of character ng mga tao. Masisipag sila, industrious. And from most probability, itong si Naomi, masipag din ito. Maganda ang kanyang buhay, sabi niya, I went out full. Sabi niya, I went out full. Kaya siya nang umalis na. Kaya man siya. So she was a woman of strength. And she was involved in an important decision in life. What's that? In place of residence, medyo malaking decision sa buhay yan. Kung saan ka sa settle, kung saan ka nagtira, At isang rule, mga kapatid, na magandang makadaan mo natin bilang mga Kristiyano. Sa pagpili mo natin ang place of residence, identify mo muna kung merong place of worship. Because the place of worship should determine our place of residence. Kasi pag walang place of worship, patay ka. Unless, kung you will go to a certain place na walang place of worship, at yung asawa mong lalaki, talaga namang may kapabilidad na magsimula ng isang gawain doon, isang Bible study, maganda yun, Yan ay paglagana ng gawain ng Diyos. Pero kung ang purpose mo lang is economic, you'll just go there for the purpose of economic. Wala ka naman balak na mag-Bible study or mag-witness sa lugar niya, mag-share. Hindi naman pag-Bible study, at least makapag-evangelize sa mga tao. Baga purely livelihood lang ang purpose mo. Nawawa ang iyong spiritual life. Marami yung example sa Bible na ganyan ang ginawa. For economic reason lamang. Ano mo nangyari kay Lot? Di ba? Kaya nga, naghiwalay sila ni Abraham. Bakit? Hindi na sila kayanin ng lupa sa sobrang dami ng kanilang mga hayop. Sobrang laki ng kanilang property. Ang mga servants nila, by the hundreds ang kanilang mga shepherds. Hindi na sila magkasya sa lupa. So they need to separate. Kaso lamang in the latter part of the story, ng buhay nila, ano na siya? Empty. Lahat ng kanyang dinala sa Gomora, wala na siyang nakadala pag-alis niya, kundi ang kanyang sariling buhay at ang kanyang dalawang anak lamang. Ganon din po si Naomi. Not only Lot, but also Naomi, Iniwan niya ang lugar kung saan sinasamba ang Panginoon. She left Bethlehem. She left Bethel, the house of God. Pumunta siya sa Moab, a pagan country. And what happened? She went back empty. So she was a woman of wealth. And it tells also something about her strength, mga kapatid, na somehow, kahit siya po ay nasa ibang bansa, she also at one time became a good testimony to her family. Dati, mga kapatid, may convert siya. Sino naging convert niya? Si Ruth. Isa sa mga na-convert niya. Diba? Dahil, imagine, inabandon ni Ruth yung kanyang place of origin, yung gods niya, yung Diyos niya, kung sino man yung sinasamba niya, at pupunta sa lugar na hindi pa niya nakikita, at sasamba sa Diyos na narating lamang niya. So she became a convert itong si Ruth. She became a believer. And it tells something also to us, mga kapatid, tayo lahat. Napabarisan po natin si Naomi with regards to strength. Kailangan po natin maging malakas, more than ever. Ito po yung mga panahon na bawat isa po sa atin ay dapat maging malakas. At sa Biblia, mga kapatid, sa Bible,
We are being encouraged to be strong and be courageous in the Lord. Same thing was told to Joshua by Moses. So Joshua chapter 9, verses 6 to 9. Joshua 1, verses 6 to 9. Paulit-ulit yan sinasabi ni Moses kay Joshua, be strong, be of good courage. Huwag kang matakot, for the Lord thy God is with thee. Whithersoever thou goest. The same thing also is being told by David to Solomon. Nung malapit nang mamatay si David, sabi niya kay Solomon, Solomon, be strong. Prove yourself to be a man. Magpakalalaki ka. No? So the same thing is being encouraged to each one of us, hindi lang sa mga mothers, kundi sa ating mga kalalakihan, sa ating lahat na narito. Ito po yung mga panahon na dapat magpakatatag at maging malalakas ang bawat isa sa atin. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Ito na yung sinasabi sa Bible na perilous times. Tanangin ko kayo, alin ba yung last days? Yung nakaraan o yung ngayon? Ito yun. Ito na yung last days. Sabihin natin kayo sa Biblia. Dahil po yung mga signs of the end times, ito na, lumalabas sa atin, mga signs of the end times. Sabi ni Daniel, in the last days, knowledge will increase. Diba? Kailan ba nag-increase ang knowledge? Ito na, lahat kaya ka ng knowledge, ma-access po natin sa internet. Grabe ho ngayon ang information technology. Grabe. Kahit yung pera nyo nakasa bangko, akala nyo secured, mawawala yan, pwede maglaho yan. Yung mga nakakagawa niyan. Ang tawag doon, hacking. Nahahack yan. Lalagay ka ng pera mo sa bangko, balik mo, wala na laman ang pera mo. Ang account mo, bakit? Nakuha na ng iba, nag-transfer yan. Hindi na kailangan ng tao, computer lang. Sabi ng Bible, in the last days, knowledge shall increase. Lahat ng knowledge na gusto mong makuha. I-type mo lang yan. Makuha mo, kahit ano yan. Grabe. Masama o mabuti, andyan na lahat. Sa internet. At ang sabi ng ni Daniel, in the last days, people will travel to and fro. Ito na yun. Bakit hindi na pang travel ngayon? Lalo pa, andyan na Cebu Pacific. Saka ng Iloilo, 500 na lang. Pagka natin mo yung promo, Davao, 700 na lang yata. Maabot ng 600. Ano? Mas marami na ngayon nag-aeroplano kasi nagbabar ko. Nag-increase na ngayon yung frequency ng travel ng tao. No? Mabilis na ngayon. Ang dami nag-increase to and fro. Saka ang mundo ngayon, parang napakalapit na. Hindi kagaya ng araw na buwan bago ka makapunta sa isang lugar. Magbabar ko ka. Taon. Si Magellan, nag-travel sila. Sa taon, papunta ng Pilipinas. Kaya nagkakasakit sila ng scurvy. Doon lang pag-vitamin C, no? Wala, nasa dagat sila ng ilang buwan. Pero ngayon, punta ka ng ibang bansa, oras lang. Punta ka ng Amerika, ilang oras? 26 hours lang. Dati, pupunta ka ng dulo ng Mindanao, 3 gabi, 2 araw, 3 gabi. Ngayon, 1 oras na lang, nandun ka na. Sabi ko dun sa nakasabay ko na sa barko, kasi sa buwangan lang ako, kayo brad na kayo, nadadaw kami, kailan mo kailangan bukas pa. Nasa ng buwangan na kami, bukas pa ako nagkarating. Ganun ba kalaya ka kayo, iikot kasi yan. Kabilang dulo pa yan. Ano? Pero ngayon mga kapatid, mabilis na, no? Ang pace. So ito na yung last days. Sabi ni Paul sa book of Timothy, in the last days, perilous time shall come. Ano? When people will have itching ears, they will not listen to sound teaching. Ayaw na makinig sa mga paaral. Ang mga anak, ayaw na makinig sa payo. Ang mga Kristiyano, ayaw na makinig sa doktrina. Para sa kanila, ang mga theologians lamang yan. Maraming gawain ngayon, maraming simbahan. Mas ino-offer na ngayon sa kanila mga gawain yung more entertainment than the preaching of the Word of God. Right. Kasi ito na yung mga panahon na kung maaari lang, wala na ang Word of God. Alos lahat, ginawa na sa programa ng service at patitira nila sa preaching, 10 minutes. Ano man ang nangyayari dyan? 10 minutes, pep talk, inspirational talk pa lang. Ano mangyayari dyan? Ano? Ayaw na makikinig, sabi sa Book of Timothy, no? Basahin natin yan, Book of Timothy. In the last days, perilous time shall come.
When people will not endure sound doctrine, they will have itching ears. Ano? Chapter and verse. Verse 1 of chapter 4, verse Timothy. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy. Second Timothy chapter 3. This also know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of pleasure, lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and holy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Verse 7, ever learning, never able to come to the knowledge of the truth. So ito po na yung mga panahon na yan, mga kapatid. Latter times, in the last days, ito na po yung mga perilous times. Kaya ito po yung mga panahon na dapat nagpakatatag bawat sa hindi lamang ang mga kababaihan, hindi bawat isa sa atin, pero lalo na mga nanay. Dahil kayo po, mas nakakalaman, nakasama ng mga bata. Kasi ho, matindi ang influence ng mundo sa mga bata. Grabe, saan yung mga access ng influence? Media, TV, music, kahit hindi bata, bali na bali kay Justin Pero nyo, mga matatanda na, kasi Andrew Iliana, nakikita ko mo dun sa concert TV. Justin Bieber. At nga ng mga commentators, hindi naman accurate yung mga nota ni Justin Bieber. Masakit ng pakinggan, pero matindi ang karisma ng mga bata. Kaya kahit anong sabihin ni Justin Bieber, dahil marami siyang mga believer na sila. Kahit anong sabihin na, marami sa mga message ng song. Hindi naman sound hindi tama mga sinasabi, mga message, mga song. Po-promote ng rebellion, po-promote ng self-worship. Yung araw, meron diyang patiting kante. Yung, actually, nag-years ko lang ako, kinikritisay ko na Sabi ko sa teacher ko, sabi ko, parang hindi tama na yan ang maging, song para sa school. Yung greatest love of all. Kasi lyrics na learning to love yourself. It's the greatest love of all. So ito parang hindi na. Sagot na lang sa akin, kaya mo na lang ito. Di lalo na ngayon. High school ako, 1986. 1985, I was in third year. Di lalo na ngayon. Bakit hindi na pagka-modern na tao ngayon? Liberal, ang mga utak ngayon. Yung mga hindi normal ng araw, normal na lang ngayon. Saan nagagaling ang influence? Sa mga ina-idolize nila ng mga actors and actresses. Sa mga songs, sa paborito nilang kinakanta. Sa mga tinitingnan sa internet. Yan ang gagaling. Sa mga songs, sa mga peers, sa mga barkada. Minsan, kahit sa eskwelahan mismo. Baka sa kara, pag-uwi ng anak niyo, nanay, galing pala tayo sa Umboy. Gawin niya, Ngayon ko lang po nalaman, galing pala tayo sa 8. So, kailangan po ninyo alam ang doktrina kung paano ito combat yan. Paano nyo lalalaman yan. Sabihin ng ating mga anak, nanay, tatay, napag-aralan namin, ang tao pala, milyon-milyon taon na dito sa mundo. Ano sasabihin nyo? Ito yun. Tao po ay, ilang taon lamang tayo sa mundo. They are only establishing. Dahil po sabi ng teacher ko, millions of years. Mga theory lang yun. Iba ang theory sa facts. Hindi pa yan na-prove na facts yan. Mga theory lang lahat yun. Ang ibig sabihin ng theory ay haka. Theory na lamang, haka. Pagka pinaradahan tayo ng mga anak natin ng mga pag-aralan nila Tayo mamangha tayo. Ang lalalim ng mga term. Kasakayan na nga ito. Sabi mo, mali yan.
Ang ating doktrina, ganito. Saan pa mababasa sa Bible yan? Basta alam mo, nasa Bible. Kaya sagot, basta, nasa Bible lang yan. Para maging authoritative naman kayo. Toko naman yung scripture, no? Huwag nyo sasabihin, sabi raw. Huwag nyo kakayo gagamit ng raw. Pagsalita ng Diyos, huwag nyo gagamitan ng raw. Ano? Kailangan with authority. Kasi ganito ang sabi ng Biblia. Ito ang ating paniniwala dahil ito ang sinabi ng Biblia. Saan na? Saan tatay? Saan nanay? Yun ang problema, no? Baka sagot ko lang basta anak, nasa Bible lang yan. Ano po, alam natin, ano, ang ating mga sinasabi. So we need to be strong, ano, to fight false philosophies. Romans 12:2 says, be not conformed to this world. Be not conformed. Ano yung kung tayo makikonform sa mundong ito? Hindi naman tayo aalis sa mundong ito. Pag umalis ka sa mundong ito, ano, mamundok ka na. Hindi ka na makisama sa mga tao. Eh, wala ka nang maakay sa Diyos. Wala ka nang maakay sa Panginoon. Kundi hindi lamang tayo makikisama sa kanilang pananaw. We are not with them in their philosophy. Dahil iba ang pananaw ng mundong ito. Iba ang kanilang takbo ng isip. Iba ang kanilang pagtingin sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ng Panginoon, be not conformed, huwag kayo makitulad sa pananaw ng mundong ito. Sa mundong ito, ang kanilang pananaw sa tagumpay na tao, yung malaki ang pera sa bangko. Yan ang kanilang pananaw sa tagumpay, sa matagumpay. Pero sa Biblia, ang pananaw ng isang matagumpay, kung ikaw ay nakakakilala sa Diyos. Dahil sabi ng Mark 8:36, ano nga pala ng tao, if he gain the whole world, but lose his soul. Pero kung nasa Panginoon ka, you are more than conqueror. Sabi ng Paul, if God is with us, who can be against us? Yan ang victorious, yan ang matagumpay. Yan ang successful na tao. Yung tao na nakakakilala sa kanyang Diyos. They who know God shall be strong. Sila magiging mga matatag. Sila na mga nakakakilala sa Diyos. Ano? Hindi yung kalaki yung pera sa bangko. Hindi yun yung naman tayo ng tagumpay. Pero sa mundong ito, yan ang kanilang pananaw. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. But be transformed by the renewing of your mind. Ano po yung mga nakakatakot na mga expression sa mundo ngayon? Baka maagal ang anak natin. Lahat naman ginagawa yan Parang yung anak ng kaklase ko sa Bible College sa Punta ng States. At nag-working student, sabi niya, tumawag, ma, o bakit tumawag? Diba balita ako sa'yo, ano yun? Sa aming magkakaklase, ako na lang ang virgin. Sa state, ganun daw, ano? Napaka-ordinary na yung gano'n. Ganun yan, ano? Everybody does it. Lahat naman ginagawa. Nakakatakot yan. Yung peer pressure. Napugwansahin ka. Wala ka pala eh. Hindi ka pala lalaki. Ano? Wala ka palang sinabi. Yung mga anak naman natin, nagsosolo, mahina pa ang kanilang paninindigan sa pagka-Kristiyano. Sige na nga, papapagsabihan ako na walang pakisama. Ano pa yung mga dapat, ano? For art's sake. O kaya, KJ, wala kang pakikisama. Ano? Yan, mga dapat binabantayan ng ating mga anak. Ang babantayan natin sa ating mga anak, sabi ng Biblia, evil communications, corrupt good manners. Hindi natin mga anak, pumili kayo ng pagkada. Kahapon, nagkatid ako ng reunion namin, ano? Hindi ko na nga natatandaan lahat, pero mga klase ko natatandaan nila. Inukwento nila sa misis ko, yan si Kaban. Parati naman nagsosolo yan. Kasi wala ako masyadong mga kasi ako lang ang Kristiyano sa aming pagkakaklase. No? Puro sila kalokohan din. Kaya malimit, isa o dalawa lang kasama ko, limit nagsosolo. Nabali mo lang kasama, kaysa makasama mo, dadaling ka naman na. Mga high school pa lang, puro kalokohan na. Kami na ka na. That time, ano? Kaya din ako masyadong makikihalo sa kanila. Okay? So in the religious beliefs, kailangan ma-confirm ang ating mga anak. Dahil matindi po ngayon ang influence, hindi lamang ng New Age. Ngayon sa National Bookstore, pumunta kayo. Subukan nyo tumingin sa mga libro. Meron ng isang corner doon para sa mga New Age. Subukan nyo, try ninyo. Ang idea mo, pang New Age, meron din yung mga libro para doon sa mga New Age. Ano ba yung New Age? Yung mga tao na iba ng pananaw sa buhay.
Sa kanila, wala nang absolute standard. Everything is relative. Maaring mali sa iya, pero sa iba tama yan. Kaya, hindi ka dapat nag-stick lang. Kasi pag nag-stick ka lang sa isa, masyado ka nang nakakahon. Nakakahon ka na. Pero mga kapatid, sa mundo ito, meron absolute, di ba? Walang absolute na pamantayan. Lahat ng gawin mo, tama. Ang pinupromote ng New Age. Lahat ng mag-isip mo, gawin mo. Kaya yung mga slogan, yung sa Nike, just do it. Mga New Age idea yan. Kung anong gusto mo gawin, gawin mo. Kung malis, paningin na iba, sa'yo tama, gawin mo, tama yan. Huwag kang papayag na sisikilin ka. Pero talagang bagay na pwede natin tanggapin. Pero meron mga bagay, mga kapatid na hindi talaga po pwede dahil malinaw sa Biblia. Kung anong black at puti. Kung anong itim at maputi. Malinaw sa Biblia, yung tama at mali, liwanag at dilim. Hindi lahat depende, hindi lahat relative. Pero yan po ang pinapromote ng New Age. Tulungan nyo din sa Capital sa National Bookstore, mayroong section doon para sa mga New Ager. Lahat na, halo-halo na paniniwala, nandiyan. May religion ka, okay yan. Wala ka religion, okay din yan. Satanista ka, okay yan. Baka Diyos ka, okay din yan. Wala kang absolute eh. Yan ang New Age idea. Pati po yung high intellectualism. Delikado rin po yan. Yung masyado mga intellectual, minsan, nawawala na sa Biblia. Lumilinis na sila, mas ina-adapt nila yung intellectualism. So we need to be strong. Each one of us, not only our mothers, but every one of us will be strong. Hindi lamang sa pagharap sa mga maling filosofiya, kundi sa pagharap sa mga bagay-bagay na inevitable. There are things in this life that are inevitable, and we need also to be strong in facing these things. The inevitable. Mga bagay-bagay na hindi mo talaga may iwasan. Kahit paglupasay ka, magpagulong-ulong ka sa lupa, may mga bagay-bagay hindi mo na maaawat at hindi mo na magiging. Isa dyan, yung paglisan ng ating mga anak. Maglalakihan yan, mabibigyan mo ba yan? Pag lumaki na yan, mag-asawa yan, iiwan ka yan, mabibigyan mo ba yan? Kahit mag-iyak ka. Hindi mo mabibigyan lahat ng anak mo. Kaya siguro may mga nanay na umiiyak. Pag kinakasal ang anak. Your mother was crying. Kanta ka na, di ba? I went to your wedding. Maraming crying doon eh. Siguro magandang isipin ng mga nagpapakasal. Ang mga anak niya ikakasal. Huwag niyo isipin na minus yan. Hindi subtraction yan. Isipin yung addition yan. Di ba? So, inis mo kasi subtraction yan. Iiyak ka talaga. Wawala ka ng anak eh. Pero hindi nga subtraction yan eh. That is addition naturally. Bakit? Madadagdagan ka ng manugang. Di ba? Madadagdagan ka ng isang anak na naman. At pag nagkaanak ko yan, dadagdagan ka pa na uli ng isang kadugo. Di ba? So instead of looking at it as subtraction, tingnan mo siya as addition. So hindi ka masyadong malulungkot. No? Pero isang bagay na hindi na mo natin pamimigil. At pag nasawa yan, ibig sabihin niya, kayo na lang dalawa uli, kasama sa bahay, kakaedad, kakalog-kalog sa bahay, you have to attend your own needs and things to do, kayo na lang gagawa niya, kailangan niya mag-prepare dyan. Hindi nyo rin mag-intelligent, hindi natin maaawat. Ano pa, ang mga inevitable sa buhay? Mga partings, mga pag-iwalay, caused by death. That's one thing, mga pag-iwalay sa buhay, pag-iwalay sa kasawa, o nag-iwalay dahil sa kamatayan. So, kailangan nyo maging malakas sa mga ganyang pagkakataon. Pag dumating yan, what can you do? Number one, pray. Pray for comfort. Pray for strength that will come from the Lord para kayo makaharap sa ganyang mga sitwasyon. Number two, mourn. Kung kailangan mo mag-mourn, mag-mourn ka, nakakaya nang umiyak? Hindi ho. Ang Panginoon nga, umiyak eh. Diba? Namatay si Lazarus. Anong ginawa ng Panginoon? John 11:35. Jesus wept. Kailangan niya po release yan eh. Kasi pag hindi mo na-release siya, hindi mo naman kaya mag-release, baka saan mahuwi yan. Baka sumunod ka sa kamatayan. Diba? Hindi mo nilalabas eh. Kailangan mo i-release ang nasa loob mo. Ang emotion mo. Kasi iba, inaatake na yung matay. Kaya kung dapat maiyak ka, talagang iiyak mo na. Walang kasama yan. Pero tama na yung pagkatapos. I-release mo lang. Number 3, find a substitute.
Kung namatay ang tatay, meron ka pa namang isang nanay, meron ka pa namang isang magulang. O kung nanay ang nawala, buhay pa naman si tatay, ibuhos mo na kay tatay ang pagmamahal mo. Nawala isang anak mo, meron ka pa namang ibang anak. Di ba? Huwag kayong magpapakamatay dahil nawala isang anak mo, isa lang pa anak mo, meron ka pa ibang anak, karin natin ko eh. Sabi niya, gusto niyang sumunod sa anak niya namatay. Kaya huwag mo gagawin niya. Hindi lang naman isa anak mo, may nandisira pang 5. Anim ang anak mo eh. Huwag mo gawin niya kako. Ibaling mo na lang sa ibang anak ko yung pagmamahal ko sa anak na wala. O ibaling mo sa pamangkin, no? Or kung namatay ang mister mo, misis mo, mag-asawa ko ulit. Masama ba rin? Wala akong masama rin, di ba? Hanggang kung pwede. Kung pwede. Kung matitiis mo, iwan, pero kung hindi, okay din wala. Kung meron, okay din. Maganda ho na nag-iidad tayo, may kasama ka sa buhay. Magkakasakit ang kasama mo, nakamasyal ang kasama mo, nag-iikot-ikot ang kasama mo, maganda rin yung kasama sa buhay. Hindi ka naman nagkakasalan yan eh. Si Noemi nga, sabi niya eh, "Let every one of you be blessed in the house of their husband." Sabi no, in-expect niya na mag-asawa niya, sabi mga malugang. At hindi ka nagkakasala kung gagawin mo, kung hindi lang yan kakomplikado ang makadamihan mo. Kung magre-remarry ka, mag-asawa ko muli, isipin mo sa higit, para mamaya i-remarry ka. Asawahin ka lang yan, nabalo ka, asawahin ka dahil malaki insurance mo. Ano? O, malaki mamanahin mo. Mag-ingat ka rin. Ano? Pero kung makikita mo rin lang na mamaltaktuhin ng anak mo, at magiging komplikado, makadami bagay, huwag ka lang. Pero kung hindi naman magiging komplikado, walang masama ang pag-aasawa niya. At tayo naman mga anak, magaman patindin lang natin sa magulang natin. Huwag naman tayo selfish kasi buti ko parati natin naintindi ang magulang natin. Parati natin nasasamahan, no? Kung gusto nila mag-asawa, at gusto pa maging masaya for the rest of their lives, hayaan natin. Kung gusto mag-asawa, no? Huwag lang magiging komplikado. So, magiging sport po tayo. Ano? And be busy, maging kabala ka. Ano? Kasi pagka nagiging busy ka, nada-divert yung isip mo eh. Mawawala dun sa concentration mo, sa pagkawala. Ano? Maging kabala ka. Kaysa magpadalaw ka na magparegalo ka na lang ng orchid. O kaya, tuta. Para meron kang pagkabalahan, no? Now, how to prepare for economic complications? In case of the death of someone, o may nawala sa pamilya, kailangan mo rin mag-prepare. Kasi isang parang ng pagpapalakas yan eh. Prepare for economic complications. Paano gagawin niya? Be flexible. Ano sabihin ng be flexible? Kahit na kaya mong bumili ng maraming pagkain, pag-aralan mo rin, bumili ng ano. Simple lang. Learn to live simply. Even if you can afford a higher standard of living, mag-practice ka naman in simple living. Minsan-minsan, maglakad ka. Kaysa naman masahe. Kung sanay ka sa taxi, minsan mag-jeep ka naman. Tricycle. Para pag dumating sa yung pagbabago, di ba? Nawala, sanay ka. Pag nagigirap kayo, hindi ka ma-control siya. Yung mga anak natin, pakainin ng gulay. Straight. Ano? Itlog, umaga, tanghali, tuyo. Paggabi, itlog, umaga, itlog na naman. Palit-palit lang yan. Itlog, tuyo. Bisa, magkasama. Itlog, tuyo. 1 week, subukan nila. Makakatry nila. Kung paano mabuhay na ganyan. Hindi sa lang ng pagkakataon, puro Jollibee ulam, puro McDonald's. So learn to live simply sometimes. Be flexible. Kahit kaya niyo bumili ng masarap na pagkain, mabuhay ng magsagana, pero mag-practice naman kayo ng simple living. Para pag dumating yung panahon na mahirap, hindi kayo nalilipin na. Ito sanay na kayo. Be mentally prepared. Number 2. Ano yung sabihin ng be mentally prepared? Pag-aral ka. Para kung nawala ka-partner mo, nawala ka-gulang mo, nawala ko sino man, mabubuhay mo pa for your own survival.
Learn some craft. Learn some trade. Magnegosyo ka. Ano? Mag-aaral ka na pwede mong pag-aralan. Ano ba pwede pag-aralan? Process skills. Lumahan ka tayo. Cellphone repair. Para for your own survival. Cooking, di ba? Cooking. Maganda yan. Dalang tao, kakain yan. Mamamatay ng negosyo ng pagkain o wala nang kumakain. Maganda rin kanya. Pag-aralan mo paano magluto. So, be mentally prepared for your own future survival. Number 3, be emotionally prepared. How do we prepare emotionally? Accept that partings and death are inevitable and may occur any moment. Ilagay mo na sa utak mo, ikahon mo na ang utak mo na ang mga kamatayan at pag-iwalay. Hindi maiwasan yan. Normal processes of life yan. Talagang sumasin yan. Wala kang magagawa dyan. So, ilagay mo na sa isip mo na nangyayari talaga yan. Dahil pag hindi mo matanggap-tanggap yan, yan ang masigit na magpapahirap sa iyo. Magpapahirap sa iyo. So, be emotionally prepared. Lastly, be practical. Be practical. Hanggang malakas ka pang kumita, mag-save ka. Huwag mong sisihin yung mga anak mo balang araw na nung kalakasan ko, lahat ibinigay ko sa inyo. Mali eh. Ibinigay mo lahat eh. Pag ibigay lahat, pagtira ka naman ng para sa iyo. Dahil hindi mo alam kung anong magiging status mo balang araw. Kung anak mo ba magiging marako sa iyo. Kung anak mo magiging pabigay sa iyo. O magkakasawa sila ng maramot. Hindi mo masasabi eh. Baka pag may ibigay kayo, sa mga naman dadalhin niya. Ibigay man naman sa nanay mo yan ah. Ibigay man naman sa tatay mo yan. Tayo naman mga asawa, magsasabi rin tayo sa ating mga asawa. No? Pag-usapan din yan. Tayo naman mga asawa, mga asawa naman, huwag naman tayo maging madamon sa pagkaganan natin. Bakit? Kaya nga sila nagkatrabaho dahil din sa pagsisikap ng kanilang magulang. Kaya sila nakapagtapos, kapagtrabaho sila ng maganda ng mga asawa, dahil din sa kontribusyon ng kanilang mga magulang. Kaya kung gusto nilang magbigay sa kanilang magulang, kabayaan din natin. Ano lang yan, give and take. Balang araw, magiging ganyan pa rin. Kaya habang malakas ng kumita, huwag mong iubos, mag-save ka para sa'yo. Iba rin yung dignity ng kumakain ka na galing pa rin sa'yo. Alala ko yung nanay ko, pero pag binibigyan eh. Pag binibigyan ng nanay ko, sabi, nililimasan niyo ako. May pera ako. Sige, bibili na lang namin kayo ng para sa kabaho niyo, funeral service. Meron na ako niya. Ihanda ako na yan, pati kamatayan ko, may lupa na ako. Pagkamatayan ko, may kabaho na ako. Huwag nila akong alalahanin dyan. Kaya, iba natin ng nanay ko eh. Parang Spartan, Spartan, Egasan, Spartan life. Parang sanay na sanay. Tuloy nyo eh, paano siya hindi magiging gano'n? At the age of 33, paano na siya? At 10 na kami nun. 33 pa lang siya, at ngayon bumubuhay pa rin siya ng mga apo. Hanggang ngayon. Madami na niya napagtapos. Habang malakas pa siya, ang lakas siya. Running to 75 ka. Hindi ko patatalunin sa hiking yun. Mag-ipon mo tayo. Hanggang malakas pa kayo kumita, mag-ipon kayo. Huwag gastos ng gastos. Maging practical lang tayo. Mag-invest kayo. Yung pagbili ng insurance, maganda yan. Huwag lang yung mga bumabagsak na insurance. Kaya education, kung delikado yung education. Yung pension, okay pa yan. Practical yan. Wala kayong SSS. Bumili kayo. Ituloy ninyo yan. Yung mga meron, ituloy ninyo yan. Maganda yan. Magandang bagay yan. Hindi mamamatay ka na problema pa dun sa namatayan kung saan kukuha ng pabili ng kabahong. Kung may SSS ka, di ba? Kasama na yan. Kasama na yan sa paging practical po tayo. Bago po tayo tumayo, kasi tatawagin si Joseph sa harapan. Ayan. So, siya po si Joseph de la Cruz. Matagal po natin siya nakasama sa Bible study at dito sa ating panambahan. Hindi lang po alam na marami sa atin. Dami niyo ho na-contribute sa church, lalo na sa mga printing, print, silent over lang po yan. And, actually,
previously pa niya sinabi ko yung intention na mag-baptize. So, willing po ba tayo na maging ka-member dito sa Jezebel Church? Amen? So, okay daw. So, Monday. Hindi ka Monday. So, yung gusto pong sumama para ma-witness sa kanyang baptism, ito tayo sa RB Gym. Swimming pool doon. We'll do it Monday. Kasi mamaya, may meeting sa mga staff sa PBS. So, we'll do it Monday tomorrow. So, tayo din tumayo. Tayo din magbukas manalangin. Kaya natin sa kanya. Aming kabilang Diyos, mga baging Ama, salamat po sa mga pangaral na narinig ko sa inyong salita. Sana po ito po yung aming matutunan at may sa puso at sa lahat ay sa gawa. At sana po ay malahin niyo po ang bawat isa sa amin. Hindi po pinapatalangin. Ang aming candidate for baptism, may bless our life. At ang aming mga kababagihan dito sa aming iglesia. Salain niyo rin po, Ama, mga kapatira may karamdaman. Sana po ang kapatili po ng mga pangangailangan, bilang sa kalusugan, sa financial, sana po gawin yung katatuloy ng pangangailangan ng bawat sa amin. Bless niyo po ang aming pag-uwi, para sa aming saints, bless niyo po ang aming gawain ng alam na dito sa araw na ito. Kaya aming dalangin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan po natin ang bawat isa. We'll shake hands with our candidate for baptism. I-welcome natin siya, i-welcome natin siya. Sa Rona, kumain po natin, kasama natin sa Rona.